Minaliit ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang plano ng ilang mambabatas na harangin ang asylum bid niya sa Netherlands. May sagot naman dyan ang ilang mga kongresista. Yan ang agenda report ni Zandro Chona. Diskarte ni dating presidential spokesperson Harry Roque na humiling ng asylum sa Netherlands matapos malamang may planong ipakansela ang kanyang pasaporte. Ito ang ibinunyag ni Roque sa eksklusibong panayam ni Attorney Karen Jimeno sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. That's when I said, it's time to get asylum. And, you know, there's always like politicking whenever you talk about a political person. And that was one of the issues raised against me. How can I defend the president when I don't have tenure in my stay in the Netherlands? And I knew that it could simply be resolved by filing for asylum because it is the filing of asylum that gives me the right to non-refoulement. Kapag naaprubahan, mabibigyan ng opsyon si Roque para sa permanent residence o citizenship. Sa ngayon, planong harangin na Makabayan Bloc ang paghingi ni Roque ng asylum. Hindi naman tayo naniniwala na pinapersecute si Harry Roque. In fact, under the Duterte administration, bahagi siya ng mga nagpersecute, ng mga nagpahirap, diba, sa mga kababayan natin. Bukod sa Makabayan, may nakahaing online petition na rin para harangin ang asylum ni Roque. Pero git niya, walang bearing ang mga ito dahil hindi naman anya botohan ang pagdedesisyon para sa kanyang asylum. It's whether or not I can prove political persecution. All I have to do is to show how they conducted the hearings in the Quad Committee. Sa kanya rin daw kasi isinisisi ang paglabas ng tinaguriang Pulveron video, kaya tingin niya ito ang dahilan kung bakit daw siya pinapaharap sa Quadcom. Come on, need I tell you what I underwent in the Philippines under the hands of those buffoons in Congress? Well, Anyone who watches the proceedings will know, including the 3 times when I appeared and participated for 10 hours each time and the subsequent hearings. No? What do you call that if not political persecution? Maanghang din ang mensahe niya sa mga dating nakasama sa Kamara, kaya't hinding-hindi raw siya uuwi sa Pilipinas para harapin ang arrest order ng Quadcom. Why should I? And I'm talking to my former colleagues. You know very well the meats and scope of what is covered by legislative investigation. Kung hindi, ang bobobo nyo at hopeless na kayo. Pero pinabulaanan ang paratang ni Roque ng mismong chairperson ng Quadcom. That's his opinion. We're not persecuting him. In the first place, he's not a very important political figure. Dagdag pa ni Barbers, tila naiipit na si Roque kaya kung ano-ano ang ipinaparatang nito. Ang totoo naman, the reason why he's running away is because ayaw niyang ipresenta ang mga dokumentong hiningi sa kanya dahil mabubuking siya. Yung kanyang involvement dito sa illegal na pogo, sa pag-aabogado niya dito sa mga illegal na gawain ng mga Chinese syndicates. Ayaw ng patulan ng Makabayan Bloc si Roque, pero may mensahe sila para sa kanya. Mars, umuwi ka na, harapin mo dito yung kaso ng magtago sa saya ng mga Duterte, at huwag mong gawin yung Netherlands na susulingan mo. No? Kaya talagang ang payo ko sa kanya, tigilan niya na yung mga kung ano mga daldal niya na hindi naman makakabuti sa kanya. Kaya siguro hindi siya magka-qualify as human rights lawyer, kasi talagang yung pinanggagalingan ng kanyang mga sinasabi ay talagang may problema, di ba? So, tingin natin, iniiwasan niya lang talaga kung ano yung dapat niyang harapin dito sa Pilipinas, and it is not basically political persecution. Dahil patapos na ang termino ng 19th Congress, hanggang June 30 na lang ang arrest order laban kay Roque. Sa isang banda, maaaring abutin ng 1.5 taon ang aplikasyon para sa asylum ni Roque. Kung ano ang mangyayari sa pagitan ng mga petsa ay aabangan ng bawat partido. Para sa agenda, Zandro Chona, Bilyonaryo News Channel.